Daddy, sa Oscar po. O sige, papasukin mo rito. Pasok ka na daw. Tito, paano po? Siya nga pala. Ito na po yung papel ng tricycle. Okay na, balik mo na sa tatay mo. Talaga po ba, Tito? Ito po ba yung narinig ko? Oo, tama yung narinig mo. Balik mo na sa tatay mo. Sige, Tito. Maraming salamat po dito. Sigurado ako. Pag nalaman to ni tatay, matutuwa yan. Sige na. Tito, dito na po ako. O siya nga pala, Oscar. Pasabi sa tatay mo, pag kailangan niya ng pera, kumuha na lang ulit siya sa akin. Sige po, Tito. Sasabihin ko po. Dito na ako. Salamat. Daddy, ba't di mo kinuha yun? Eh di ba, ang sabi mo sa amin, kukunin mo yun. Kaya nga, Daddy. Ba't hindi mo kinuha yun? Mga anak, relax lang kayo. Yun ang plano ko. Pag malaki na yung utang nila sa akin, yung titulo ng lupa nila, yun ang kabayaran nila sa akin. Daddy, ang talino mo talaga. Siyempre. Inabot na ako ng gabi. Dami kasing bumibili sa butika eh. Oh, Ate Mariel, saan ka galing? Mga pinsan, kayo pala. Bumila ako ng gamot ni tatay eh. Siya nga pala, pakisabi kay Tito Allen, maraming salamat dahil pinahiram niya kami ng pera. Ganyan naman kayo eh. Kada pupunta kayo sa bahay, lagi kayo nanghiram ng pera. Bakit ba lagi kayo kay daddy nanghiram? Pwede naman sa ibang kamag-anak natin. Casey, alam mo naman 'di ba? Wala rin iba nating kamag-anak. Kayo lang yung nakakaluwag-luwag. Tsaka hindi naman namin hinihingi yun. Utang yun. Kapag kami nagkapera, babayaran din namin yun. Eh paano nyo naman mababayaran? Ang dami nyo na nakukuha sa amin. At lahat ng inuutang nyo, nakalista yun kay Daddy. Pero Ate Mariel, hindi sa pinapangunahan kita ha. Pwede ka na magtrabaho. Kaso, sa tingin ko, ayaw mo. Dahil tamad ka. Mary Joy, grabe ka naman magsalita. Huwag ka naman ganyan. Magpipinsan tayo eh. Dapat nga, nagtutulungan tayo. Mariel, totoo lang naman yung sinasabi ni Mary Joy, ah. Totoo, sa tono ng panalita niya, parang nanguhusga na siya. Can you feel the love tonight? It is where we are. O pinsan, may motor ka. Kanino yan? Pinsan, binili sa akin ni tatay dun sa kumpara niya. Pero, may sasabihin ako sa'yo. Pinsan, ayos yan. Para hindi ka na maglalakad. Masaya ako na may motor ka na. Pero, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Pinsan, yayayaan sana kita magtrabaho eh. Doon no, sa may malaking bahay. Nangangailangan daw sila ng labor. Tamang-tama. Kapag pumasok tayo doon, may service na tayo. Sige pinsan, pero magpapaalam muna ako kay tatay. Tatanong ko kung papayagan niya ako. Gusto ko na lang kasi magtrabaho eh. Para naman makatulong na ako sa kanya. Oscar, nasan si tatay? Bakit wala siya sa loob? Ate, maagang umalis si tatay. Medyo gumaan-gana daw yung paramdam ng paa niya eh. Nandiyan lang siya no, sa may labasan, naglalakad-lakad. Siya nga pala ate, yung sinabi sa akin si Pinsan Yayag, nayaya niya ako magtrabaho. Doon oh, sa ginagawang malaking bahay. Dapat, di niya muna nilalakad ng malayo yun eh. Baka mapersa. Pero alam mo, gusto ko na rin magtrabaho para hindi na tayo tumatakbo dun sa mga kamag-anak natin. Tama ka nga, Mariel. Magsikap tayo ng atin. Dahil yung mga kamag-anak natin, ang sama ng ugali nila. At alam nyo, ang swerte nga nila eh. Dahil meron sila. At di sila nakakadanas ng paghihirap katulad natin. Kaya nga eh, humihingi lang naman tayo ng tulong sa kanila kapag kailangan na talaga. Pero alam nyo, kung may iba lang tayong malalapitan, sa iba na tayo lumapit. Para kahit tayo pagsalita ng hindi maganda, hindi masyado masakit. Paano? Diyan na kayo. Magsasaing pa ako sa loob eh. Sige, Pinsan. Pinsan, sana payagan ka ng tatay mo.
para magkasama tayo dun. Kaya nga pinsan eh. Sana nga payagan. Oh, Casey. Ayun si Tito. Tito, saan po kayo galing? Mary Joy, naglalakad-lakad lang ako. Nawawala-wala na kasing sakit ng paa ko eh. Pero, igilid nyo muna magkapatid. May sasabihin lang ako sa inyo. Sige po. Casey, gilid mo muna. Tito, ano po yung sasabihin niyo sa amin? Mga pamangkin, may sasabihin sana si Tito sa inyo eh. Pero wag yung mamasamain na. Yung mga pinsan nyo kasi, nagsusumbong sa akin. Medyo hindi raw gumaganda yung pag-uugali nyo. Pinagsasalita nyo daw pati sila nang hindi magaganda. Mga pamangkin, payo ko lang sa inyo ha. Iwasan nyo na yung mga ganong pag-uugali. Lagi nyo tatandaan, walang ibang magtutulungan kundi kayo magpipinsan. Ano, Tito? Wala naman po kami sinasabing masama ah. Kung ano-ano pa yung sinusumbong nila sa'yo. Kaya nga, Tito, tama lang naman yung sinasabi namin ah. Pupunta lang kayo sa bahay pag manghiram kayo ng pera kay Daddy. Tito, pwede naman po kayo manghiram kay Tito Enad ah. Tsaka po sa iba nating kamag-anak. Hindi yung lagi na lang kay Daddy. Mga pamangkin, tatay nyo kasi nakakaluwag-luwag. Kaya sa kanya ako nangihiram. At saka hindi naman hingi yun eh. Utang yun, di ba? May nakaharang naman eh. Yung papel ng tricycle ko. Ayaw naman niyang kunin. Pero, mga pamangkin, sinasabihan ko lang naman kayo ng maayos eh. Kaya huwag kayong magagalit. Tito, sa tono ng pananalita mo, parang kayo pa yung nagiging masama. Kaya nga, Tito, kami yung nagbumukhang mali eh. Kahit wala naman kaming ginagawa. Mga pamangkin, wala naman ako sinasabing mali kayo. Ang sa akin lang, magpakisamaan kayo ng maayos. Dahil magpipinsan kayo, hindi kayo mag-iiba. Nako ate, tara na nga. Mali ang pagpapalaki ni Allen sa mga anak niya. Ate, sumbong natin si Tito kay Daddy. Kaya nga, Casey, susumbong talaga natin yun kay Daddy. Tayo pa yung ginagawa niyang masama. Ayos to ah. O apong anak, nagustuhan mo ba yung bagong motor na binili ko para sa'yo? Oo naman, Daddy. Gustong-gusto ko talaga tong motor na to. Matagal ko ng pangarap to eh. Daddy, maraming salamat talaga sa'yo ah. Wala yun anak. Gagawin ni Daddy ang lahat basta para sa'yo. Basta, huwag matigas ang ulo mo Oo naman, Daddy. Hindi magiging matigas ang ulo ko. Nakikinig nga po ako sa inyo, di ba? Tama yun anak. Anak, dyan yung mga kapatid mo. Buksan mong gate. Sige, Daddy. Daddy, kausapin niyo nga po yung kapatid niyo. Kung ano-ano po kasi yung pinagsasabi niya sa amin kanina eh. Nung nakita po namin siya. So, Mary Joy, ano naman sinabi sa inyo ni Tito? Kaya nga, may sinasabi ba sa inyo na hindi maganda? Opo, Daddy. Parang minamasama niya po kasi kung ano yung pinapakita namin sa pinsan namin. Daddy, wag mo na kasing pairamin yung mga yun. Pag nagpunta rito, mga namimiyasa eh. Tignan mo, kami pa yung nagiging masama sa paningin nila. Sige mga anak, akong bahala. Kakausapin ko si kuya. Sige na, pumasok na kayo sa bahay para mapagpahinga naman kayo. Sige po, Daddy. Pasok na po kami. Daddy, ang hirap kasi sa mga yun eh. Ayaw nila magbanat ng buto. Puro sa inyo na lang kasi umaasa eh. Dito kaya si Allen. Makapagpasalamat naman sa binigay niyang pera. Pero sana naman, pumayag siya. Nakalugulugan ko na lang. Saglit lang! O kuya, ikaw pala. Halika, pumasok ka.
Kuya, kumusta na yung paa mo? Eto Allen, medyo okay na. Tara, muna tayo doon. At may pag-usapan tayo importante. May tatanong din ako sa'yo. Sige Allen. Ano yun? Ano yung tatanong mo sa akin? Kuya, nagsumbong kasi yung mga pamangkin mo eh. Kung ano-ano daw pinagsasabi mo sa kanila. Allen, wala naman ako masama sinasabi dun sa dalawang anak mo kanina eh. Nagsusumbong kasi sa akin, si Yayag, si Oscar at saka si Mariel. Kung ano na rin pinagsasabi ng mga anak mo. Sa akin lang naman, pakisamahan niya na maayos yung mga pinsan niya. Dahil walang iba magtutulungan kung hindi sila. Kuya, mababait naman yung mga anak ko, di ba? At saka, totoo naman, pag nangangailangan kayo, sa akin kayo lumalapit, di ba? Oo tol, andun na tayo sa punto na kapag nangangailangan kami, sa'yo kami lumalapit. Natural, hindi tayo mag-iiba. At saka, hindi ko naman hinihingi sa'yo yun, di ba? Inuutang ko yun at babayaran ko naman. Ano kuya? Babayaran mo? Ang tagal na ng utang mo sa akin. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako binabayaran. At saka pwede ba kuya? Pagdating ng disiplina para sa mga anak ko, huwag ka nang mangialam. Allen, hindi naman tayo ganyan pinalaki ng mga magulang natin ah. Bakit parang iba at ang pananaw mo sa buhay mo? Bakit? Kung mo ba ikaw may pera? Sige na nga kuya, umuwi ka na. Basan pa hantong yung usapan nating dalawa. There's a calm surrender to the rush of day.